Uumpisahan ko ho sa pagbati ng maligayang kaarawan ng Panginoon. Andito ako sa inyong harapan upang ipamalas ang talentong kanyang inilaan. Sumulat ako ng isang tula na naglalaman ng masasakit na salita, ngunit maituturing namang biyaya. Kaya ang tulang ito ay pinamagatan ko ho pagkakamali. Maituturing na isang salita lang, pero halos lahat tayo dito, ito ay nagawa. Para sa lahat ng andirito, mapabisita o mapamiyembro, kamusta? Minsan ka na rin bang naligaw ng landas? Yung pakaramdam mo ay nauubusan ka na ng lakas. Yung para bang naglalakad ka sa kalsadong madulas at nakikipagsapalaran sa mundo na wala man lang dalang armas. Grabe no? Bakit kapag naguguluhan tayo sa mundo ang ating takbo? Yung tipong magdedesisyon ka sa isang bagay na akala mo ay wala ng bukas. Kaya ang iyong laban ay napapalitan ng katagang kabiguan. Alam kong minsan ikay sobrang naguguluhan. Isip mo'y di mawari, ano ba ang nilalaman? Minsan, papatanong ka na lang, meron pa bang natitirang kagandahan? O puro na lang kasamaan at kasakiman? Kaya para sa lahat ng andirito, alam kong danas niyo kung gaano kasakit ang mundo. Sobrang delikado at napaka-komplikado. Yung tipong karang ang nilulusog sa asido dahil sa bawat pagkakamali mo ay napupuna ng mundo. Alam ng Diyos na dumating ka na rin sa puntang sobrang anang nalilito. Yung tipong isip mo'y sobra ng gulo at mababasabi, tama ba ba to? Sobra na akong nanlulumo. Natatakot at nalulungkot dahil sa pagkakamalit ay paikot-ikot at ito'y sobrang nakakakilabot. Huwag mong hayaang puro katahimikan lang iyong napakikinggan. Huwag mong hayaang ikay balutin ng kasamaan. Hindi mo ikay nagpapalaman sa kadiliman kahit ito'y hindi mo na naiintindihan. Kaya naman sa tukso'y ikay nasisiyan, pero ang hindi mo alam, ikaw na pala ay naiisahan. Tukso sa palaisipan, tukso sa galawan, tukso sa kasakiman at tukso sa laman ay pare-parehas na may tuturing na kasalanan. Pero bakit yung ka pa dumaan sa lubak na daanan? Kaysa sa daanan ang tanaw mong mabuti ang iyong pupuntahan. Pati pa sarili mong pangangailangan ay hindi mo na napoprotektahan. Kaya't marami ang masira at nawala na parang wala dahil sa pagkakamali iyong nagawa. Para sa mga bisita, hindi ka pa ba nadadala sa paulit-ulit mo na maling gawa? At para sa mga miyembro, hindi ka pa ba nahihiya sa mga ginagawa mong hindi na tama? Paano tayo paniniwalaan ng tao kung tayo mismo mga Kristiyano ay nakikita nila kung paano tayo mabilisang mahatak ng mundo? Paano sila susunod kung tayo mismo yung napapasunod? Paano sila mahatak kung tayo mismo ang bilis mahatak? Huwag natin sirain ang legacy ng Diyos sa atin sapagkat ito'y higit sa lahat. Pero alam naman natin na kahit gaano tayo kadumi, ang Diyos ay meron pa rin kaawa. Sa pagkakamali ay may pag-asa pa rin makawala dahil ang Diyos isang diyang mapagmahal at mapag-alaga. Hinintay lang niya ang ating pagtikala at paghingi natin ang kapatawaran sa lahat ng ating pagkakasala. Nais ipaalala ng Diyos na ating pagkakamali ay ating nang itama. Baguhin natin ang ating paglalakbay. Tumawid sa isang tulay na kung saan ang ating buhay ay merong Diyos at kulay. Ang book of 2 Corinthians 5:17, therefore, if anyone be in Christ, he is a new creator. All things are passed away. Behold, all things are become new. Muli, ako po si Sis Jillian, isang malaking pribilehiyo na ako'y muling tumayo rito sa pulpito upang ikaw ang talentong kanyang ibinigay. To God be all the glory po. Amen. Praise God. So, again, nakita po ang aking choir. Tuloy-tuloy na po tayo.